Hi guys! Ayan, marami kasing nagko-comment sa aking ginawang tutorials o reviewer sa exam sa LTO. Sabi nila, kahit daw ma-perfect mo yan, kahit na maipasa mo yan, ibabagsak ka pa rin ng LTO. Bakit kaya ganun? Bakit ganun yung sinasabi nila? So, hindi lang kasi isa dalawang nagsabi. Sobrang dami. Ngayon, ang point nila dito, kahit daw makapasa ka sa exam, or kahit pa ma-perfect mo, hindi ka daw ipapasa. So, meron ba ganun nakaranas sa inyo? So, narito yung mga ilan sa mga nag-comment. Ayan. Sabi ni Nestor, nako, tama lahat ng sagot mo sa LTO, hindi ka pa rin papasa. Yan ang modus sa LTO, kailangan nila ng pera, kaya mag-fixer ka talaga kung ayaw mo magpabalik-balik. Sabi ni Jiang Jiang, ngayon hindi ka ipapasa kung wala ka bayad sa loob. Haha. Sabi ni Mark Lee, kahit naman tama ang mga sagot mo sa exam, pag gusto kang i-par chance ng mga taga LTO sa loob, bagsak ka pa rin eh, kaya no choice ka kundi magbayad sa fixer, boss. Sabi ni Fe, kahit naman tama sagot mo, bagsak ka pa rin para magbayad ka para makakuha ng exam. Kapag mag-exam kasi tayo sa LTO, lalo na ngayon, computerized exam na, ayan, kapag sumabak ka na walang review, so maaari ka talagang bumagsak. So maraming reviewer online, kung marami din akong reviewer sa aking YouTube channel, sa aking TikTok, dito sa aking Facebook, marami din. Ngayon, kapag nag-i-exam kasi sa LTO, may oras. Ayan, narito yung mga ilang factors kung bakit bumabagsak tayo sa LTO driver's license exam. Una, may timer. Ayan, may oras. So, ang standard nila dyan, kapag non-pro, 60 items yun. So, 48 dapat makuha mo ng tama. 1 hour mo sasagutan yon. Ayan, so halos 1 minute per question. So, medyo malaki na rin yung time. Ayan. Pero kung minsan talaga, ina-analyze pa natin yung mga tanong at saka yung isasagot natin, natatagalan. So, kapag hindi mo na-reach yung 1 hour, tapos konti lang nasagutan mo, alam mo mga 50 lang, so malaking chance na bumagsak ka din. Diba? Kasi nga may oras siya. After nun, automatic nang mag-close yung computer at ito total na yung, o i-finish na yung exam mo. Ayan, so wala ka na magagawa doon. Kumbaga sa school, pass your papers, finish or not. So ayan, ganyan yung mga rules doon. So isa pa sa factor kung bakit marami nga bang bumabagsak sa LTO nung nag-exam ako doon. So ito yung napansin ko. Maingay. 'Di ba? Yung katabi mo nag-e-exam, yung bunganga niya, binabasa niya ng bunganga niya, hindi yung sa isip lang. So parang nakaka-distract din. Yun yung napansin ko kasi parang gitna ako nung kabilaan, ganyan sila, kumbaga dinig yung boses eh. So wala kaya mas maganda kapag pumunta kayo ng LTO, meron kayong headset or AirPods para at least tahimik. Ayan. Isa pang factor, maingay talaga sa LTO kasi maraming tao eh. Sobrang dami, yung mga kumukuha ng lisensya, nagpaparehistro, magkakatabi lang kasi yan doon. Tapos yung tawag dito, yung pagtawag nila, yung sa paging nila, yung sa number, pagtawag ng mga pangalan, pumila sa mga counter, di ba? So yun yung mga nakikita kong nakaka-distract. Kaya nung andun ako, sabi ko maingay pala. So nakaka-distract talaga siya. Kaya yung sinasabi natin, kaya tayo bumabagsak. Pero yung sasabihin mo na bumagsak ka, kahit pasado naman, meron pa nagsabi, isa na lang, papasa na eh. Kumbaga 47 lang nakuha eh. So, meron pang, baka naman hindi talaga nakapasa. Ayan, so, yun kasi yung mga factors eh. So, hindi mo masabing hindi ka ipapasa dahil computerized nga yung exam. Kumbaga, pagkatapos mong mag-exam, ayun na, andun na agad yung mga sagot, yung total ng score na nakuha mo, lalabas na kaagad doon. Ayan, so, ilan din sa factor siguro. So lalabas agad doon kaya hindi natin masabi na mekos-mekos pa 'yon, no? 'Di ba? Na insan-insan pa 'yon. So hindi natin masabi na mekos-mekos pa kasi computer yung kalaban mo eh. Kumbaga hindi tao yung kumbaga kung tao, yun magagawa ng paraan. Pero computer eh, kumbaga computer generated eh. Pag sagot mo, may sagot ka agad. Makikita agad yung score. Okay? So, pagkatapos mong exam, kita mo na agad yung total ng score na nakuha mo. So, kaya hindi siya totoo na kahit na naipasa mo, ibabagsak ka pa rin ng LTO. Hindi ganoon. Baka bumagsak lang talaga tayo.
Okay? Kasi marami din naman nag-exam nasa tamang paraan. Pumapasa naman. Pumapasa naman sila. So, baka naman hindi lang talaga natin na ipapasa. Kaya ganyan yung nasasabi natin. So, ayun mga ka-rides. Ayun yung mga tips na lang sa mga ka-rides natin na mag-i-exam sa LTO. Dapat, nakapag-review ka, at least 2-3 ulit ka nag-review. Ayan, para sure. Dapat handa ka din. Yung kaba din kasi minsan nakaka-pressure din. Relax lang. Ayan, kumbaga mag-relax ka lang din. Kumbaga, pangatlo, ayan, tips, dala ka ng AirPods, maingay doon. Oo, maingay doon. Tapos, pang-apat, focus. Ayan, focus lang. So, i-memorize natin talaga yung mga, i-analyze natin na maayos yung mga question. Kasi may nakikita tayo minsan, parang yun na yung sagot, kiniklik agad. Pero minsan pala, nililito tayo ng mga questions. So, ayun, mga ka-rides natin, based on my experience, hindi naman ibabagsak. So, based sa ng LTO, hindi ka naman ibabagsak. Kung ano lang talaga yung nakuha mo, yun lang talaga ang lalabas. Ayan. So, kung may dagdag kayong mga katanungan, mag-comment down below. Sasagutin natin. Sharing is caring.